Yon mga pre, so what's up? Kamusta? Ito na yung araw na gagawin na yung makina ni Sonic. Silang dalawa gagawa ng makina ni Sonic. So ayan si Sax tsaka yung kanyang tropa, dalawa sila gagawa. And ayan yung mga pyesa na ikakabit dito sa ating motor. Nandyan na, kompleto na yan. And ayan si Sax, kausap ko. Nagbablog din nga pala siya dyan mga pre. Ipopost niya rin sa kanyang page and YouTube channel. So sa mga hindi pa nakaka-follow and nakakapag-subscribe sa kanyang channel, so search nyo lang Sax on Wheels. Alam ko iba si inyo kilala na to si Sax, pero hindi siya nagpapakita ng mukha. Ang madalas kasi pinapakita niya lagi syempre yung motor kung paano niya ina-upgrade. So eto, wag na natin patagalin mga pre. Yan, unti-unti na nilang binabaklas yung upuan ni Sonic. And yung una, tinatanggal na yung throttle body. Then sunod yung head, yung block. Pero tatanggalin nila yung buong makina dun sa mismong chassis niya. At maya-maya nga lang natanggal niya na yung throttle body din. Yung mga wirings tatanggalin na rin yan. Totally baklas lahat. Kabilang lang sa kanyang fairings tsaka sa chassis. Kaya kailangan tanggalin para mas mabilis maayos o gawin yung makina. Dito naman unti-unti na nilang binabaklas yung link support or yung tinatawag nila na engine support sa chassis dito sa ating click para humiwalay na mismo yung engine dun sa mismong chassis niya. At dito naman mga pre, so binidrain nila yung coolant natin from radiator. Tinatanggal na yan para papalitan na lang ng bago yan after pabuo ang makina. Pero malinis pa naman yan mga pre, pero syempre mas maganda palitan na rin natin para all goods. At pagkatapos baklasin yung radiator, yan yung ating magneto. Malinis pa naman siya, hindi pa naman siya kinakalawang all goods yan dahil mga ilang buwan pa lang, siguro mga 9 months, 10 months. Sa speed tuner ko nga pala yung pinamagneto cleaning dahil meron silang promo nung time na yon. So ayan na mga pre, unti-unti nang binabaklas yung makina mismo dun sa chassis para madali ang gawa na lang, para walang sagabal katulad yung mga bakal na yan. Then syempre tinanggal yung mga wirings. Ayan na, operahan na. Operahan na. Ngayon lang ito nakakagawas. Oo, ngayon lang nabuksan yan. First time ma-operahan yan. Operation Tuli. Ayusin natin yan, baka may cancer preno yan. Baka may cancer no? Oo, baka may cancer to. Tignan nyo gulong ng click ko mga pre. Big bike concept yan. Hindi, pinangkalong lang yan mga pre para hindi gumalaw yung chassis, hindi malaglag. Mga tutong-tutong eh. Tutong-tutong na, libag na yan eh. Libag na to. Hindi kasi naliliguan eh. Oo. Mahirap kasi liguan dito no. Ayan, mga namuong dumi ang mga pre. Yan yung mga syempre mga galing alikabok, dumikit na yan. Ngayon lilinisin yan gamit pressure mga pre para matanggal yung mga dumikit na dumi. Mga 3 years na yung dumi na yan mahigit dahil 3 years old na mahigit si Sonic. Mas gusto kasi ng mekaniko natin na malinis talaga habang gumagawa sila ng makina. At ayan, after linisin, binabaklas na yung head dito. Unti-unti nang binabaklas yung head. Then sunod yung block. At pagbukas ng head, may kita nyo sunog na langis, aroy. Yan yung sign mga pre na natuyuan na ng langis yung motor ko. Ako sa inyo, lagi nyo i-check yung langis nyo, coolant. Lalo na sa mga naka-Honda Click dyan o radiator yung kanilang mga motor, lagi nyo i-check yung reserve tank ng coolant nyo. Ayun, sunog. Kulay kalawang yung head ng click natin. Kitang kita, sunog pati barbula. Ang sakit makita sa mata niyan mga pre. Butas bulsa talaga. Ayun. Oh, cam gear, timing chain. Ito yung chain guide, head gasket. At syempre meron tayong mga dowel yan. Ito mahugot nyo na to eh. Nasabi ko. Ayan na. Gas na nga, aray. Ayan ang kaya umuusok siya. Yan ang dahilan. Yun nasabi ko na may tama ni Black eh. Palit-bala ka na pala talaga. Ayan na. Saktong-sakto lang din. Ayan na. Ayan o. Nagas-gas po. Kaya payo ko sa inyo. Hindi, alaga mo naman to sa langis no. Hindi kaya sa pipe din to. Yan yun. Nag-leak. Ito ko ito wala ding remap itong motor ko. Naka-replica Pro tayo aftermarket pipe. Pero may ganito ako. Kasi ang maganda dito, siya, fuel pressure regulator. Maganda kasi dito, pwede mo siya lakasan yung buga ng gasolina. Pwede mo hinaan kasi ang stock dito 2.8. Ginagawa ko dito nasa 3.5 bar yung sa akin. Kaya kahit hindi ako naka-remap, although hindi siya, na-adjust ko pa rin yung gasolina. Pero hindi siya ganun ka pulido na kagaya ng Rema, pero kahit paano na lalakas ako yung gas para maiwasan natin yung pagkalim ng mixture niya. So tulad dito,
Kaya pala may ganito ka, no? Ayan, ayun, no, kitang-kita yung gas-gas. Woo! Kumulik na dyan, bro. Ayan, no? Possible daw sa pipe o kaya siguro, or sa pipe, no? Naglin. Baka naglin. Pinalitan, di ba? Wala, Naman, eh. wala naman. Pipe lang talaga. Ayan, yung Kasi, pack natin. base sa kwento mo, nag-change oil ka naman eh. Oh, 1,000 plus 1,000 bullet. plus, oh. Hindi kaya possible din dito. Pwede rin yun sa ano, no, yung sa leak. Sa leak. Pero kasi nung inayos ko kasi yan, bro, yung huli, nilagyan ko ng liquid gasket. Pinansin ko wala na siyang tulo. Doon ko nakikita yun, wala na eh. Overnight. Oo. Siyempre, pagka after gamitin, wala naman tulo doon. Oh. So, ibig sabihin, baka nag-lean nga siguro, bro. Oo, possible yun. So, dito bro, pag sinasalpak natin to, since steel bore to, ano ka talaga, break-in ka talaga. Hindi mo to pwede banatin ng banatin. Kasi kapag binahinata mo to, magiging ganito rin itong labas mo. Yan. Sayang. Oh, sayang din. So, suggest ko sa'yo, ako as experience ko, first 100, 60 ka lang muna, as in 60 lang. So, kapag lumagpas ka na ng 100, pwede ka nang umakit ng mga 70. Mm-hmm. Tapos, kapag nag-300 ka, 80. So, hanggang 80 ka lang. Pag 300, 400, 500, 80 ka lang. 80. Pag nag 1,000 kilometers na yan, pwede mo na hatawin yun. Pero mag-change oil ka na nun. Change oil na. Ito MTK ko, ganun ginawa ko. First 100, 60. First 200, 70. First 300, 80. After ng 300, hanggang sa 1,000, hanggang 80 lang. Huwag ka mag-ano. Huwag mo hatawin talaga. Saka huwag yung biglaan na overtake at bira. Ano pa rin malumana eh. Kasi kailangan talaga i-break in to, steel bore. Pero pag naka-crombor ka kasi, ano yun eh, iba binibreak in, pero iba hindi na to binibreak in eh. 200 kilometers lang, okay na. Pwede na. Pero nakadepende pa rin. Mas okay na doon tayo sa safe na. Oo, doon tayo safe, mas okay na kasi mahal ang pyesa. Oo. Grabe, di ba? Grabe yung gastos. Kahit pang araw-araw pwede, no? Oo, pwede to pang araw-araw. 59, no? Pwede to. Depende kasi, nasa set kasi yan eh. Pag pang daily mo, kasi iba, pag nagsiset up ng kargado, tinataasan nila compression, umabot ng 12 mahigit, 12, 13. Pero kasi pag pang daily, 12 pababa yung compression ratio. 12:1 pababa. Ganun yung set kong compression ratio. So kapag magbababa naman tayo ng compression ratio, maraming paraan eh. Pwede tayo magdagdag ng base gasket or magtatabas tayo sa piston papamasin shop. So pinakamura, magdadagdag ka ng base gasket. Yun yung pinakamura. Kasi ang pabawas ng piston, umabot din ng 200 din eh. Eh magkano base gasket? 80. 80, oh, di ba? 80 lang, mura lang. So ayun, ganun siya magbawas ng compression ratio. Grabe nung nangyari sa motor natin, mga pre. Ayan, oh, kayod na kayod. Oh. Kayod na kayod. Ayan, meron tayong air, fuel, spark, tsaka compression. Pag walang air, hindi rin naandar. Minsan nangyayari kapag walang air, barado naman yung filter natin or throttle body. Sa fuel naman, pwedeng barado yung fuel filter natin or sira yung injector pag walang, yun yung nagkikidala kapag if walang fuel. Spark naman, syempre patay spark plug mo pag nawala din yun. Isa rin, buo yung spark natin, air and fuel, pero ay pa rin umandar. Minsan compression na yun. Pag wala rin compression, kasi kailangan mo i-compress mo na bago sumabog eh. Pag walang nangyaring compression, hindi siya sasama. Sa compression, ibig sabihin sa makina na, sa engine na yun. Oh, dito yun sumisingaw. Normally dito. Pag stack up minsan yung piston ring or dito, basta sisingaw yan. Kaya ang uso ko sa'yo, dumadaan na dito yung yung langis. Kasi dito gas-gas na yan, oh. Yung usok pa kulay asul, no? Ganun pag asul eh. Oo. Ayun, no? Basang-basa mo. Ow. Pero not bad kasi magpo 4 years na rin yun. Magpo 4 years na rin yung motor eh. Si Sonic. 2019? 2021. Ay! 2020 pala. 4 years na ngayong December 15. Alam mo yung birthday, no? Grabe, parang Christmas rin. gift ka. So nga lang tosgas ngayon, syempre. Pre, legit daw ba yun? Tapos nakatipid daw pag nakamotor? Pag nagmotor ka, makakatipid ka talaga. Ikaw pre,
Sobrang tipid. Tipid nga, pre. Oo nga, pre, oh. Ang tipid nga. Ang tipid nga, pre. Oh, ayan. Matipid nga, pre. After kulitan, ayan, binabaklas na ni Sax yung ating head. Tatanggalin na rin dyan yung cams natin tsaka yung valve spring. So, magpapalit rin tayo ng valve spring tsaka cams. Yun nga, di ba nga magkakarga na tayo, bumili na rin tayo ng pyesa. So, yan yung stage 1 na Project FI. Ayan, nabaklas na nila yung stock na cams ni Sonic. And ayan, tinatanggal na nila yung valve spring dyan. So, magpapalit na rin tayo ng valve spring. Ayan, big bike na, oh. Laki na gulong, oh. Big bike kaya yan, oh. Ano, laki na gulong ng Sonic, oh. Ay, tanggal na ba? Dito, pinoport and polish na dito yung ating head para sukat na sukat mismo yung intake. Dahil nagkarga na tayo, kaya sa mga nagkakarga dyan, ayan, kailangan yan i-port and polish. So, after nyan mga pre, naganap kami ng machine shop dito sa amin malapit. Ipapakabit natin yung stock na compression release. Ililipat natin dun sa stage 1 na Project FI. Dahil yung nabili nating cams, wala siyang kasamang compression release. Bali, ipapalipat natin yung compression release from stock to dun sa ating bagong cams na Project FI. Ayan, ang ka-smooth muna tayo mga pre. Dito medyo nahirapan kami. Dito kami naubusan ng oras dahil maghanap pa kami ng mga machine shop. Dito nakarating na kami ng Pandi. Maghanap pa kami ng machine shop na naglilipat ng compression release dun sa cams. So dumating na kami dito sa second machine shop na pinuntahan namin. Ang problema nga lang, pasara na sila. Kaya hindi na rin kami umabot. Kaya pumunta pa kami ng Bukawi, Bulacan para maghanap ng machine shop. Kasama ang palad nga lang, wala na rin. Hindi na rin kami makaabot dahil anong oras na rin kami nakarating dito. So yun muna mga pre. Next vlog dito naman sa pag-build natin dito sa ating Honda Click 125 bore up to 160cc. Let's go!